Good evening and happy midweek, everyone. Before we start our song service, let's pray. Father in heaven, we thank you so much for being with us throughout the day, and we thank you for this another privilege and opportunity to worship you. We ask for your holy angels to sing with us. In Christ's name I pray, amen. For our song service, let us sing Sweet Hour of Prayer. Maayong Merkulis sa gabi kanatong tanan mga kaigsuunan. Kutob sa giabot sa ato ang signal, kutob sa tanan nga nagtan-aw diha sa ilang mga kabalayan, diha sa Facebook o YouTube. Good evening everyone. Sa mga viewers nato nga naa sa gawas sa nasod, gi-welcome ko kamong tanan og malipayon kami kaninyong mag-lead niini nga programa ining kagabhion sa atong midweek worship. Mga kaigsunan, despite sa ato ang hiaguman no after the Odette typhoon, we are still thankful and we still give glory to our God.
despite of the losses, despite sa mga hardship and difficulties that we are still facing this time. Mga kaigsunan diri sa Cebu City SDA Church, mag-aabi-abi kaninyo ning kagabhion o ang atoang programa, ang atoang mensahero nga gipadala sa Ginoo ning kagabhion, magahatag sa iyahang topiko, Sure Yet Unsure. Si Brother Ryan Alicio, usa sa mga assistant pastor nato dinhi sa atoang simbahan. And mga kaigsunan, for the scripture reading, it is found in Revelation 2:10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. May that all of us will be blessed this evening as we are going to have this evening's worship. To open our worship this evening, let us sing Higher Ground. Let's all stand. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's darts at me are hurled. For faith has got the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Our dear God-loving Heavenly Father, we praise you, O God, for this wonderful day that you have granted to us. Thank you so much, O Lord, for the life that we are enjoying right now. Thank you for the good health and strength. And most especially, O God, thank you for this new year that you have granted to each one of us. Lord, tonight, we are so glad, O Lord, to worship you, to invite your holy presence.
Lord God, please abide with us as we have our midweek prayer this evening. May you send your holy angels to keep watch over us, O Lord, and most especially may the Holy Spirit abide with each one of us, especially to our brothers and sisters who are watching now, wherever they are. In a special way, we would like to pray for our speaker this evening. Please speak with him, O God. May your words will be the words that will come out from his mouth. And may we able to glorify your name, O God, this evening. This we all ask in the loving name of Jesus. Amen. Something in your eyes I see reminds me of what it used to be when I was still uncertain of the truth. Sleepless nights that turn to days, alone inside an endless space, counting on someone to see me through. There's one thing I know, you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, it's Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, how can I convince your heart? It's like I can find you in the dark, and only He can make your blind eyes see. If we speak of lost things found, or lives that have been turned around, then tell me who knows better, child, than me. Oh, if there's one thing I know, you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, it's Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, I would never stake my life on any lesser thing than the cross of Christ, where He gave His life to ease my suffering. And if there's one thing I know, you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, it's Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. Whoa, God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, if there's one thing I know.
Mayong gabi sa tanan og happy midweek sa atong mga kaigsunan nga nakig-uban kanato dinhi sulod sa atong iglesia. Mayong gabi kaninyong tanan. Og ingon man sa atong mga kaigsunan nga karon nagasubaybay kanato via YouTube og sa atong Facebook page. Manghinaot kami mga kaigsunan nga naa kamo sa maayo nga kahimtang sa pagkinabuhi. Nining kagabhion mga kaigsunan dili ta maglangan tungod kay ang akong bahin mao ang pagpahat sa pulong sa Dios nining kagabhion. Ako tamong awhagon sa pag-abli sa inyong mga Biblia diha sa Lucas 18 mga bersikulo Lucas City mga bersikulo 18 hangtod sa 23. Nagingon ang Biblia mga kaigsunan, and the disciples of John showed him of all these things. And John, calling unto him 2 of his disciples, sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come, or look we for another? When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come, or look we for another? And in that same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits, and unto many that were blind he gave sight. Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Magampo ta mga kaigsunan. Among Dios nga gamhanan nining takna sa kagabhion kami Ginoo duol diha kanimo. Nagaila sa among kaugalingon nga mga makasasala. Dili takos nga mo atubang kanimo. Apan Ginoo naghangyo kami nga ang imong grasya karon magatabon kanamo. Ug himuon kaming takos sa pagdawat sa imong mga pulong samtang kami magapamati niini Ginoo. Ug ako nga imong magsusulti. Ginoo, gamit ako alang sa panalangin sa imong katawhan. Tabuni ako sa imong kupo sa pagkamatarong nga makita og madungog ug among masabtan karon, among mabatyagan mao ang presensya ni Gringsus nga among manluluwas. Amo kining gihangyo diha kanimo Ginoo, salamat sa pagtubag sa ngalan ni Gringsus. Amen. Ang uluhan sa ato nga topiko nining kagabhion mga kaigsunan, sure yet unsure. Unsa na sa Binisaya? Sa Binisaya, sigurado, pero parang dili sigurado. Sure yet unsure. Nakaabot ba mo sa inyo or niabot ba sa inyong kinabuhi nga diha mo sa kondisyon nga para gyud ninyo sure gyud mo. Murag sigurado gyud mo. Pero pag abot sa unahan, murag nakaingon mo, murag dili man ni mao. Niabot ba na sa inyong kinabuhi nga panghitabo? Nga sa una, sa sinugdanan, sure pa mo. Pero sa katapusan or pila ka mga lugway sa panahon, nakaingon mo nga murag dili man ni mao. Nakahinumdum ko sa kanang gamay pa ko sa ako nga elementary years. Na ako sa lower grade. Kaya ng mga bata nga na elementary, hilig pa man nagduwa. So daghag barkada. So sa gamay pa ko, daghan kog barkada. Unya, panahon sa ting recess, manggawas mi sa eskwelahan or sa panahon sa udto na kanang tigpangaon, manggawas mi, magduwa-duwa mi pagkahumag pangaon. Pero naay time nga kuyog-kuyog ko sa akong kanang barkada. Pagkuyog na ko sa akong barkada, lang sure gyud ko nga ako yung barkada akong kuyog.
Pero pagkadugayan akong namatngunan ako nga sa among paglakat, akong giagbayan, nya may pug kong istorya sa akong gituhan nga higala sa akong friend. Sige kong istorya, unya nagsigit pug tutok sa kuha niya, akong nabantayan nga dili na, lain na magtinanawan ang nagkauban ako, akong nasiplatan, ug akong gitutukan, pagtanaw nako, dili na maday akong amigo, di na maday akong classmate, akong kauban. Abig yun ako, sure gyud kay kung ako tong classmate or ako tong barkada sa duwa, pag lingi nako, kanang naka try mo anang mo mistiso mo kalit. Kanang sana blush. Ang imong naong mamula, pagtanaw nako, ang ako dengi agbayan, dili man day akong amigo. Ang hired kanang grader man day, dili man day ang akong batch. Pwerte na akong uwawa, pero sa akong kasing-kasing, sa akong paghunahuna, ako gitong amigo akong kakuyog kay sige pa ming istorya, pero ang naagbayan ako dili na day akong amigo. So, niabot na ko ginabuhi nga daghang panahon nga para nako sure kayo. Pero pagkaunahan dili na day. Sure yet unsure. Niabot ba na sa imong kinabuhi? Nining kagabihon mga kaigsunan, ako tamong dadun sa sugilanon sa usa ka tawo nga ilado diha sa Biblia. And that's John the Baptist. Ato siyang ila-ilahon karon mga kaigsunan, ug atong ihaom didto sa title nga atong gikuha, John the Baptist. Kay baluko nga nakahibalo mo kung kinsa si John the Baptist, inyong nailhan si John the Baptist maoy nagbautismo kang gining Sus didto sa Jordan. Unya ato pong nasabtan that John the Baptist is the forerunner of Jesus. He has to prepare the way of the Lord. Siya ang mupreparar sa dalan sa Ginoo sa iyang pag-abot. Og tinuod mga kaigsunan, si John the Baptist maugyoy nag-andam sa kasing-kasing sa mga tao sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Mao nay atong nasabtan, pero atong hinahinayon ron og ila-ila si John the Baptist. Atong haom sa ato nga pagtuon karon. Nagingon ang Mark 1:6. And John was clothed with camel's hair and with a girdle of a skin about his loins, and he did eat locusts and wild honey. Dinhi mga kaigsunan, atong mailhan that John the Baptist was not slave with fashion. Iyahang sinina, ordinaryo nga sinina. Siguro ang mga sinina kaniadto sa mga hari, kung maghisgot kag mga dato kanang mga may dikulor, unya nipison og tila, nindot og tila, pero kang John the Baptist, wa siya ana, dili siya slave, anang uso. Pero daghan nato nga dili sama ni John the Baptist nga we're slave with fashion. But John the Baptist was not, mga kaigsunan. Gani, kung atong sabton diha, John the Baptist was a man who is conscious to his health. He is health conscious. Nganuman, ang iyang pagkaon, apan or dulon, o ang iyang giinom, honey. So kung atong sabton, maunay pinakalimpyo, pinaka-healthy nga pagkaon sa mga sulugoon or alagad sa Dios niadtong panahona. Maayo iyang panlawas tungod sa iyang gikaon. Sa ato karon mga kaigsunan, I'm not against with vegetarianism, but I'm against with those who would tell you that when you will not become a vegetarian, you will not be saved. Kanindot mag-vegetarian kay healthy ta? We are to preach the gospel effectively. Pero kung wala ang atong health,
dili maayo atong health, di gyud ta kahimo sa pag-preach sa gospel effectively. We must preserve our health. And that's why Ellen White is promoting us vegetarianism. Ako di pa man ko vegetarian, pero ganahan gyud ko mag-vegetarian, pero kalisod gyud dinhi sa kahimtang karon. Labi na gyud bagyuhan ta. Paliton mahal kayo, prutas, usa ka gamay kayo, mahal na kayo. Pero nindot mga kaigsunan, nga atong i-preserve ang atong health para sa buluhaton sa Ginoo. Nothing wrong. Pero kung ang imong pag-preserve sa imong health, para ang imong purpose aron nga mutaas akong kinabuhi, I think, dili na maayo. Lahi na nga istorya. We are to preserve our health so that we can preach the gospel effectively. So, man mo pagwali kung masakiton ka na. Mao na'y rason nga nung mo preserve ta. Just like John the Baptist. Wala siya tuguti mo inom og mga ilimnong makahubog. Wala siya tuguti og mga pagkaon nga karne. Ang iyang mga pagkaon, healthy mga kaigsunan. Kay naa siya dakong mission. Ang iyang mission to be or to prepare the hearts of the people for the coming of Christ. And the same sa ato nga kinabuhi mga kaigsunan. And the point is that John the Baptist is not slave with fashion. Ato paging ila-ilahon si John. Sa John 3:30, na-record diha mga kaigsunan nga giduol siya siyang mga disciples. O giingnan siya nga, abi nimo John, sige kanang imong giwali nga Jesus nga taga Nazaret. Nga imong giwali nga maoy mo pa gawas nato gikan sa atong pagkabilanggo, gikan sa atong kalisdanan. Nagwali siya ron. Unya, ikaw asa naman ka naa ka sa prisuhan. Ang imong audience kaniadto, iyan ang audience karon. Tungod kay nangayo siya mga masakiton. Pero unsay gihingon ni John the Baptist? He must increase, but I must decrease. Here, we consider John as a humble man of God. Di siya mapahitason mga kaigsunan nga, oh yes, ako'y nag-prepare sa agyanan sa manluluwas. Nganong di man ko ilhon. Pero ingon siya, he must increase and I must decrease. John the Baptist was a humble prophet of God. O gato paging dugangan ang pag-ila-ila kang John the Baptist. Matthew 11:11. Nagingon diha mga kaigsunan nga siguro Sus mismo nagingon. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Jesus considered John the Baptist as next to him. Iyon si Ginoong Hesus, yes, si John the Baptist wala na'y tao nga sama ni John the Baptist nga natao diha sa babay, wala na'y mas dako or mas labaw pa niya kaysa anang tao nga iyang giwali. Meaning, si Ginoong Hesus mao ang pinakalabaw, pero gi-consider ni Jesus si John the Baptist as next to him. Kanindot sa kinabuhi ni John, mga kaigsunan. And also the Bible has told us that John the Baptist was equated to Elijah. Gikumpara siya kang Elias mga kaigsunan. Kung atong tanawon diha sa Malakay 4:5-6, nagingon din he, behold, I will send you Elijah the prophet
before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with curse. So, sa dili pa moabot si Ginoong Hesus, mingon ang kasulatan, moabot una si Elijah. Gani, gilalisan na sa mga disciples sa atubangan ni Ginoong Hesus. Di ba, Ginoo, nga sa dili pa moabot ang Mesiyas, matud pa sa mga eskriba or sa mga parisiyo, moabot isa si Elias. Ug mingon si Ginoong Hesus sa Matthew 17:13, but I say unto you, that Elias is come. Si Elijah niabot na, come already. Ingon si Ginoong Hesus, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Nahitabo ang tanan nilang gisulti mahitungod kang Elijah, nining tawhana, likewise shall also the Son of Man suffer of them. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Din hinasabdan sa mga disciples nga si Elias di ay mga kaigsunan, message, miabot na og ilang nasabdan, kana mao si John the Baptist. In other words, ingon ta, John was equated to Elijah. The great preacher, the great prophet in the time of old, sa panahon, sa Old Testament, Elijah was a great prophet. And John was equated to Elijah. That's John the Baptist. O ako pod nga gi-consider si John the Baptist usa ka fearless preacher, prophet. Fearless. Walay kahadlok nga magwawali. Muwali siya atubangan sa daghang mga tao. Bahalag unsa ang ilahang kanang katayuan. Sa Tagalog pa. Ilang posisyon. Ma-mayor, mahari, ma-presidente. Basta si John, muwali lang siya. Gani, matud pa sa scholars nga si John, nga si King Herod. Actually, si Herod, dili ni siya ingon nga hari gyud. Gihatagan lang siya og power sa Roma nga magdumala sa Huda. Gitawag siya Tetrarch. Siya ang nagdumala sa Huda. One time, according to the commentators, na-curious man si Herod, nga ang mga tao, nabantayan niya ang mga tao gikan sa syudad, mungadto gyud sila sa wilderness, sa kamingawan, aron nga mamati kag John. Unya nabalitaan na ni Herod, nga mao na maayo muwali, maayo musturya si John, kung makabati ka sa kang John, makalimot gyud ka sa imong nindot nga balay. Gani, kung atong makita mga kaigsunan, John the Baptist, I considered him, yes, next to Jesus. Siguro Jesus, kung muwali ang mga tao, mamiya sa ilang mga balay, mulingkod ngadto sa mga bato, sa mga sagbot, unya maminaw kang Jesus. And John the Baptist did it so. Iya po nang nahimo sa mga tao. Ang mga tao, mga kaigsunan, muadto kang John the Baptist, manlingkod sa mga balili, mamati kang John. Gani kung mamati, akong di ko maka-imagine kung unsa siya ka-powerful, kung mo istorya. Siguro kung tuwa ko dito sa atubangan ni John, murag wa na gyud ko higayon nga makigistorya pa sa akong katapad. Kay maayo kayo siya. He is an eloquent speaker. Di na gyud ka managad sa imong katapad. Panahon nga mamati ka kan John the Baptist. That's John the Baptist. O niya, nabalitaan ni Herod, miadto siya. Kay gusto gyud niya nga makita, kay to see is to believe man pud siguro ni siya. Gusto niyang makita og madungog yun ang gisulti sa mga tao sa iyang
makita gyud sa iyang mga mata. Ang gipangsulti sa mga tao, miadto si Herod sa kang John. Pagpamati niya dito, batian gyud niya, tando-tando siya, maayo gyud ay. Maayo siya nga magsusulti. Unsa siya ka dugay mo sulti? Senyor Hari, sama sa imong nakita. Dugay siya pero di gyud kapulan. Dugay na mo diri ng lingkod. Tanawa mi. Ang lingkod lang mig mga bato. Sa dihang naminaw si Herod, tunga-tunga sa wali ni John. Mingon si John, "You, Herod, ikaw ang amahan sa katawhan sa Dios, unta ikaw mo dala or magpasiugda sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Pero ikaw, dili ka angayang maminyo sa babae nga imong gikapuyo karon, kay kana dunay bana, duna pud siya anak." Og si Herod pud napod siya biniyaan nga asawa. Di na lang nako isulti ninyo kung unsay ngalan, but Herod with Herodias. Ingon nga si Herodias nga asawa ni Philip. Cousin or I don't know. Parente. Aton lang ingnon, parente ni Herod. Iyang gikapuyo ang asawa sa iyang kadugo. Herod was not a good example for the people of God. So, nakita na ni John, guided by the Holy Spirit, and John, because he is a fearless preacher, ingon siya, "You, Herod, dili ka ngayang makigminyo sa babay nga imo karong gikapuyo, kay siya dunay asawa, ikaw siya dunay bana, o ikaw dunay asawa." Siguro kung ikaw makabati ana sa wali ni John the Baptist, unya na ay dakong tao sa atubangan, unya maugyoy girebuke ni John, murag makaingon ka, "John, nganong imo man tong giwali? Nganong mao man tong gawas sa imong ba? Gusto pa ming mabuhi ka. Gusto namong ikaimpuli kang Herod, kay may ka mo istorya. Nganong imo man tong giwali?" Patay gyud ni si John ron. But John is a fearless, walay kahadlok, bisag kinsa pa sa iyang atubangan. Kay naa nag-ingon ang Biblia, "If God before you, who can be against you?" Naana sa kasing-kasing ni John, gani gikatubang niya si Herod, way kahadlok nga iyang rebuke. Kung naa ka sa Ginoo mga kaigsunan, dapat dili ka mahadlok, musulti kung unsay tinuod. Amen? John the Baptist, tungod ani ni uli si Herod, kay di man siya makapapatay kang John, kay kung patyon niya si John, tulisukon man siya sa mga tao. Siya may pakasadon sa mga tao. Patyon, siguro isumbong siya dito sa Caesar. So ang naitabo, iyarang giluom, miuli siya nga malinawon, iuli siyang masulubon. Sigig balik-balik ang pulong sa Ginoo pinagi kang John, nga di lagi siya ngayang makigminyo, makiguban sa babae nga dunay bana, nga naminyo na sa lain. Balik-balik na siya, sumatod pa sa mga scholars sa istorya, nga si Herod, balik-balik na po siya dito sa iyang lawak. Sige siya balik-balik, murag nabantok na siguro niya balik-balik. O niya nakabantay sa iya si Herodias. Mingon si Herodias, "Naunsa man ka, Herod? Ngano ka ganginar kang balik-balik diha? Nganong wa?" Si Herod balik na pud siya, kay balik-balik yun. Abi ninyo mga kaigsunan, kung dunay pulong sa Dios nga magsigig balik-balik sa atong hunahuna, tungod sa dili maayo natong binuhatan, it is God, the Holy Spirit, mao'y nagpabalik-balik ana sa atong hunahuna, kay gusto sa Ginoo nga i-save ta gikan sa atong pagkaulipon diya sa sala. So si Herod, gusto sa Ginoo nga luwason si Herod gikan ana nga
dautan nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Gabalik-balik siyang huna-huna, wa siya kahimutang, makaingon siya nga, makigbuwag na kong Herodias. Pero nakabantay si Herodias, ang may mga asawa ni, kay makarelate gyud. Ako di ko karelate, pero ato lang tagaag senaryo. Nga si Herodias niya panahon na, wa siya kasabot kang Herod. Sige, balik-balik siya nga tubangan si Herod. Miduol na gyud siya. Atong butangag senaryo nga miduol si Herodias. Naon sa mga langga? Love. Love ba na? Love ba na inyong tawagan sa inyong balay? Langga man na ang uban. Ang uban lang pangga. Asa? Gipangga ko, no? Love niya. Hug. Love hug. So, gigakos niya si Herod. Naon sa mga ka? Nagyog kay something sa imong huna-huna. Tubag pod si Herod nga, waoy, ako ara ni. Kasabot ko nimo. Dili man kaingon ana. Nagi nahitabo nimo karon sa imong paglakaw. Ngadto ko kan dyan, naminaw ko siyang wali. Pero pagka hapit na mahuman iyang wali, yatubang man ko niya. Iya kong gingnan nga, di ta angayang magminyo. Di ko ngayang makiguban ni mo, Herodias. Tinuod man san. Kadili man na ngayon sa tubangan sa Ginoo. Muna magsigig balik-balik nako. Tubag siguro si Herodias. Tuura ka ng walay iniskulahan. Din man na may eskwela si John. Atong nasabtan sa Biblia, mga kaigsunan, way laing eskwelahan si John, kundili ang Kamingawan. Wilderness. Wala siya may eskwela mga universities. So di gyud siya ang ayang tuhan, ha? Tuo ka ng John? Sa may naabdan na. Kabati lang kasi ang wali. Nya mauna ka, ingunana na ka, maguba na nga tong relasyon. Patya si John. Kasayon rana. Hari ka. Patya si John. Di ko kapapatay ka dyan, kay daghan, kay siyag follower. Daghang mga tao nga musunod-sunod yun kang dyan. So di na ko kayang ang mayo, ipapriso. Dito siya sa prisuhan magwali-wali. Wag yun makadungog niya. Gwardya, ang atong himuon sa mga gwardya, atong papuli-pulihon. Matag oras, lahi na po yung bantay. Sarog ka Bible study pa na si John. So, walay matod pa sa Biblia, mga kaigsunan, sa Matthew 14, 3 and 4, for Herod had laid hold on John. Di man siya makapapatay kang John. And bound him, gipadakop si John, and put him in prison for Herodias' sake. Sige, kay naulian man si Herod sa mga massage ni Herodias. Kanang ilang gingon nga, grabe kunog gahom ang babae sa lalaki. So, nahumpay si Herod. Nagingon ang Biblia, iyang gipadakop si John tungod og alang kang Herodias, his brother, Philip's wife. Sa iyang igsoon. Asawa siyang igsoon. For John said unto him, it is not lawful for thee to have her. Kay giingnan siya ni John, nga di siya angayang makiguban. So John the Baptist was a fearless preacher, prophet of God. Now let's go back to our topic. Sure yet unsure. Diin sa kinabuhi ni John, nga makaingon ta, nga siya sure, sigurado. Dinha sa John chapter 1 verses 28 through 37, mga kaigsunan. Unaamoy mga Biblia. Nagingon diha nga dunay ang istorya nga si John the Baptist didto siya sa Jordan. Nang bautismo siya didto, o niya usa ka adlaw miabot si Ginoong Hesus. Taliwala sa mga tao, o niya sa versikulo 29 nagingon, the next day John seeth Jesus coming
unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he of whom I said, After me cometh a man, which is preferred before me, for he was before me. Sa verse 29, miingon si John, sa iyang pagkakita, wa pa sila nagkita kaniadto ni Ginisus. Pero sa iyang pagkakita, guided by the Holy Spirit, ingon siya, Behold, tanawan ninyo, ang Kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa katawhan. Behold, the Lamb of God. Ingon siya sa iyang pagkakita, guided by the Holy Spirit, kay puno man siya sa balang Espiritu, iyang giproclaim sa katawan nga ang tao nga mipaduol niya o iyang gibautismuhan, mga kaigsunan, way lain ang Kordero sa Dios, ang Mesiyas nga mokuha sa kasalanan sa katawan. O gingon siya, Behold. Nganong makaingunta nga sigurado gyud siya? Sa verse 35, mga kaigsunan, humana niya gibautismuhan si Ginungsos. O niya nakita niya ang balang espiritu mikunsad kang Ginungsos daw sa lampati. Ug nabati gyud ni John ang tingog sa amahan nga mingon, mao ni ang akong pinanggang anak, kaniya may kalipay ako sa dihang mibukas ang langit. Dito mga kaigsunan, pagkasunod adlaw, matud pa sa istorya, again, the next day after John stood, pagkahuman na, and two of his disciples, verse 36, nagingon, and looking unto Jesus as he walked, nakita niya si Ginungsos sa diyang naglakaw si Ginungsos. He said, Behold, the Lamb of God. Kung atong sabton mga kaigsunan, sa previous nga verse, ningon si John, sa wa pa niya bautismo si Ginungsos, Behold, the Son of God, or the Lamb of God. Pagkahuman niya bautismo kang Ginungsos, sunod adlaw, ingon na po siya, Behold, the Son or the Lamb of God, who will take away the sin of the world. Gikaduhana niya mga kaigsunan. Sa Biblia, ang prinsipyo, kung kaduhaon ganina, importante na. Kung kaduhaon na, sigurado na. Sure. Absolute. Certain. Sigurado. Diha nga panahon, si John sigurado gyud nga ang tao ngayang gibautismohan, ibukas ang langit, o mikunsad ang balang espiritu, mao ang Mesiyas nga muluwas sa katawhan. Ug iyan ang giproclaim for 2 times, iyang giproclaim. Pero ang pangutana, diin sa iyang kinabuhi, nahimo siyang unsure. Sa akong gibasa gay na mga kaigsunan, mabasa na sa Lucas 7:18 hangtod sa 23, nya makita po na ninyo sa Matthew 11:1-6. Niyan ang panahon na si John the Baptist usa na ka binilanggo. Di ba gibilanggo siya ni Herod? Kay di man siya mapatay ni Herod, gibilanggo siya karon di na siya kawali ngadto sa kuan. Abi no naay panahon sa atong kinabuhi nga dadun ta sa circumstansya nga dili ta comfortable. Si John yan ang panahon na dili siya komportable kay naanad siya muwali sa daghang tao, pero niyan ang panahon na didto na siya sa upat ka corner sa prisuhan. Di nagyud siya kahimog Bible study sa mga di na siya ka-convert sa mga tao dito bisan sa gwardiya nganuman. Kay ang gwardiya do na may shifting, di gyud niya ma-Bible studyhan. Awa gyud siya. Pero niyan ang panahon na pirmin na lang siya makabatig balita may tungod ni Ginsus. Nagingon ang Biblia sa Luke 7:18 ngadto sa 23. Ato nang gibasa gina. And the disciples of John showed him of all these things. Gibalitaan si John sa iyang mga disciples. And John, iyang nabalita tanan gihimo ni Ginsus, nag-ayog masakiton, gipagawas ang mga nabilanggo o niya giwali ang mayong balita ngadto sa mga kabus. Gibuhi ang mga patay, maunay na balita ni John niabot. Pero siguro niya ng panahon na gi-question siya sa iyang mga disciples. Di ba John? Siya man ni imong giwali. Nag-ayos siya masakiton, gibuhi ang mga patay, naglakaw ang mga bakul.
Pero nganong ikaw dyan, murag pinasagdan man ka din. Naay panahon sa tong kinabuhi nga naata sa di maayo nga sitwasyon. O niya ang moabot sa atua imbis nga makahatag natog ka ng kadasig. Makahatag noog ka ng disappointments. So si John ning abot siyang hunahuna ingon siya, dali ragud mong duha. Adto ako na ninyo si Jesus. Katong akong gibautisman, ngadto ako na ninyo. Unya pangutan-a siya kung siya na ba ang Mesiyas or mangita pataglain. Gani miadto mga kaigsunan sa pila ka mga bersikulo. Miadto ang iyahang mga disciples ni John og mingon kay Jesus gipadala mi ni John dinhi kay naa siya tuyo nimo. Unsay tuyo? Gipapangutana mi nimo kung ikaw na ba ang Mesiyas or mangita pamiglain. Naabay, ikaw na ba ang Mesiyas or naapay musunod nimo nga muwali pa si John. Pero unsay ingon ni Jesus, gidala niya ang mga disciples ni John, dali mo, iyang gipakita, giayo niya mga sakiton, gipalakaw ang mga bakul, naayo ang mga sanlahon, o ang mga bungol na kabati, ang mga patay na buhi, o ang mga kabus na kabati sa maayong balita, o mingon si Ginoong niya, balik mo kang John. Og ingna, blessed is he whosoever shall not be offended in me. Bulahan siya nga wala makakaplag og pagkapandol kanako. Bisan sa mga kalisdanan, bisan tuod murag alang nimo pinasagdan kas Ginoo, pero kun nisalig kas Ginoo og wala ka ma-disappoint sa Ginoo, wala ka ma-discourage sa Ginoo, bisan pas mga pagsulaingon sa Ginoo, bulahan ka kung wala ka mapandol bisan sa imong paghunahuna nga pinasagdan ka sa Ginoo. Blessed is he whosoever shall not be offended in me. Si John the Baptist, mga kaigsunan, sa iyang kinabuhi, sa diyang naasya sa lisod nga sitwasyon sa iyang kinabuhi, uncomfortable siya, mga kaigsunan. Kaya di na siya kawali. Mura siya pinasagdan para niya. Pero maingon si Ginoong Sus, bulahan ka kung dili ka makakaplag og pagkapandol kanako. The same sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. We believe that we are in the right church. This is the true church. Amen? The Seventh-day Adventist, I believe in all my heart that this is the true church of God. Mauni mo proclaim sa kamatuoran, sa katapusang panahon. Pero kung muabot na ang pagsulay sa itong kinabuhi, muabot na ang mga pagduha-duha, dili na ta kasabot, muingon na ta, siya na baka ang Mesiyas o mangita pamiglain, mauna ba ni ang matuod nga iglesia, or mangita pamiglain, basig naapay laing pundok, nga mas maayo pa, tinuod. Iabot ba na sa inyong kinabuhi, mga kaigsoon? Like John the Baptist. He's not slave with fashion. He is a humble man, considered next to Jesus, equated to Elijah, a fearless preacher. But the moment nga naa siya sa kalisdanan, ingon na siya na ba ang Mesiyas or mangita pamiglain? Sure, yet unsure. Naabas atong kinabuhi sa pag-alagad nato nga malipayon sa Ginoo, nakaingon ta, Ginoo, mao na gining tinuod, mao na gining kamaturan, pero pag-abot sa problema sa atong kinabuhi, labi na sa bagyo, niaging mga simana, ang bagyong miabot nato, makaingon ta nga, Ginoo, murag ipasagda namin, nag-serbisyo man ta, minimog tinud-anay, pero ang among balay, wag yun nimo protektahe. Ingon ako, tamong ingnon, mga kaigsunan, blessed are you who have not found offense
in the presence of God. Kung wa ka makaplag og pagkapandol bisan sa mga pagsulay, bulahan ka. We are the present John in our time. Kita mao ang John the Baptist sa panahon nato karon. We are to prepare the world for the coming of Christ. Amen? We must be humble. We must, yes, Jesus considered us next to Him. Suod ta kang Ginoo mga kaigsunan. And we are equated to Elijah. Nagingon ang Biblia, John did no miracle. Wala siya'y milagro nga gihimo. Di siya sama sa kasagarang mga propeta nga naa siya'y giayong masakiton, naa siya'y gibuhi nga patay. No, he is different. He is special. And we must consider ourselves as peculiar among Christians. Sa tanang mga Kristohano nining kalibutana, kita pinasahi sa tanang Kristohanon. Amen? Di ba mo malipay, ana? Nga sa tanang Kristohanon, maihap ninyo, ma-count ninyo, Seventh-day Adventist Christian, another Christian, di lang nako nganlan. Basig makaingon mo nga, daot, pero Christians, the Seventh-day Adventist Christians are peculiar people. Amen? At asam na nato mabasa sa wa ko na nabutang din ha, pero naana siya sa 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter, huwat-huwata ko ninyo daan, kay mao niya nakanindot mga kaigsunan. Bisan tuod si John the Baptist, dili siya samas kasagarang mga propeta nga nag-ayog masakiton, but he did no miracle, wa siya milagro nga gihimo. We also, kita usab, sama ni John the Baptist, dili ta samas kasagarang mga Kristohano nining kalibutana. We are peculiar people of God, nagingon ang Biblia. Akong basahon dinhi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praise of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Dinhi nagingon si Pedro mga kaigsunan, peculiar ta, pinasahi ta, like John. Dili siya sama sa kasagarang mga propeta, like kita usab, mga kaigsunan, nining kapanahonan karon, dili ta samas kasagarang mga Kristohanon. We are peculiar Christians. Amen? Pinasahi ta sa tubangan sa Ginoo. Not slave with fashion. Humble, fearless. Kung panahon sa kamaturan, atong i-proclaim ang kamaturan, dili ta ang ngayang mahadlok. Oni ang pasalig ni Grinsus. Nimo og nako karon mga kaigsunan. John 16:33. Muabot man ang panahon sa atong kinabuhi, kanatas mga pagsulay ug maka-question ta, Ginoo naa ka? Ginoo naa pa ka nagtagad namo? Mao ni ang pulong ni Grinsus para nimo karon. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ako nang gidaog ang kalibutan. Nining kalibutan na bisag nagalagad munako. Naagyapon mo'y kalisdanan, tribulation. Pero salig lang nako, ingon si Ginisos, ako na nang gidaog. Salig lang. Kung ang imong balay naguba sa bagyo, salig lang sa Ginoo. Kay nining kalibutan na, walay kasiguruhan. Natay mga kalisdanan, mga kaigsunan. Be of good cheer. Nag-ingon si Ginisos, ako na nang nadaog. Giandaman na tamo og dapit nga diin dito wala nay kasakit. Amen? Wala nay kahadlok dito. Wala na'y hagits kamatayon nga mo hasi nato. Be of good cheer. Nag-ingon si Ginsus. Revelation 10, mao na'y gibasa sa atong igsuon ganiha. Fear none of those things which thou shalt suffer.
Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Nagingon si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, yes, palisudan mo nining kalibutan na, bisag nag-alagad mo nako, magkalisod mo, ang uban ninyo ibalhog sa bilangguan, ang uban ninyo sulayan. Pero, nagingon si Ginoong Hesus, pagbalik nako, hatagan tamo og kinabuhing walay katapusan. Amen? Hatagan tamo og crown of life. Nga dili ko na ihatag niya itong nagdaog-daog ninyo. Are you happy for that, mga kaigsunan? Nagingon si Ginoong Hesus sa Revelations 22:7 and 12, nagingon siya, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Kung nagmatinod-anon mo kanako bisan ug gihasi mo sa mga pagsulay, tagaan ta mo sa gasa nga kung dadon sa akong pagbalik. Behold, I come quickly. And lastly, mga kaigsunan, mauni, kung naa sa atong panahon, nasama ni John the Baptist, makaingon ta, Ginoo, murag pinasagdan ko. Mauni ang gisulti ni Ginoong Hesus nimo. Blessed is he whosoever shall not be offended in me. Bulahan ka, nga bisan sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, dili ka makakaplag og pagkapandol, dismaya, diha sa tubangan sa Ginoo, sa kang Ginoong Hesus. Blessed are you, mga kaigsunan. And then, tungod niini, maligo na nga itong pagtuo, bisan sa mga pagsulay, mga bots itong kinabuhi. O atong ilisdan ka ng sure yet unsure, atong ilisdan og sure, very, very sure. Amen? God bless everyone. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love, he was faithful to me. Every word he promised is true. What I thought was impossible, and I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, his love and mercy I see. Though in my heart I have questions, even failed to believe, yet he's been faithful, faithful to me. When my heart looked away, the many times I could not pray, still in love he's proved faithful to me.
the days I spent so selfishly, reaching out for what pleased me. Even then, God was faithful to me. Every time I'd come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questions, even fail to believe, yet He's been faithful, faithful, faithful. In my heart I have questions, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful. In my heart I have questions, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. Faithful, faithful to me. To close our worship, let us sing "In a Little While We're Going Home."
happy midweek, everyone. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog alang sa atong pagampo. Among amahan, maluluyon, mahigugmaon, naa sa katasan sa langit. Ginuod ako mong kalipay. Nga nining tungura, imo kaming gipahinumduman. Nga sama ni John, muabot ang panahon sa mong kinabuhi, nga magduha-duha kami sa imong presensya. Apan anaa ka Ginoo, nagpahinumdum ka namo. Nga mamahimo kaming bulahan, nga bisan sa mga pagsulay, dili kami makakaplag og pagkapandol. Dili kami madiskuryo. Bisan sa mga pagsulay, tungod kay nag-alagad kami diha kanimo. Bisan sa mga butangan nga wala kanamo, dili kami angayang mutalikod kanimo tungod niini. Apan among isalig hinuon diha kanimo. Nga niining tanan, nga among nasagubangan, niining nga kalibutan. Aduna kay gasa alang kanamo. Kinabuhing dayon nga dili na, wala na kasakit, wala na budlay, wala na kalisdanan. Ginoo, hinaot pa, nga kung muabot ang pagduha-duha sa among hunahunag kasing-kasing, imo kaming ligunon, imo kaming duawon, o ikaw magapanalangin sa among mga kaigsunan karon, sa among pagpamauli, sa among pagbulag-bulag, ang imong grasya maaniyakan namo, ang imong gugma, ang imong pulong mao'y magahari sa among kasing-kasing ug hunahuna. Salamat Ginoo sa imong pagtubag, salamat sa imong pagpasaylos sa ngalan ni Ginoo. Amen.